Jordan, maari mo bang i-share sa amin kung ano na ang information na meron ka patungkol dun sa pagkamatay ng inyo pong kapatid? Opo, pagkamatay po namin kapatid, mga alas 11 po, tumawag po din yung aming kapatid na panganay na patay nga daw po yung aming kapatid na si Tutoy, yung aming bunso. Pinuntahan po namin dun sa site na kinamatayan. Nung dating po namin doon, yun nga po, nakahandusay na siya, na yung sa paa po niya nakasakay pa sa motor, tapos putol nga po yung kanyang kamay. May tama po siya sa baba hanggang liig. Tapos sabi po nung hanggang 3 beses, 4 na beses po tinaga yung liig niya. Okay, opo, no, nakita namin ni Shari po dito sa studio ngayon yung binigay po ni Ma'am Raylene na litrato, no? Medyo graphic nga po ito at nakita no na talagang yung naging pagkamatay po ng inyong kapatid ay talagang pagtataga, no, Shari. Ang dami pong sugat, hindi lang talaga namin maipakita po dito sa screen ngayon. Pero Sir Jordan, kilala niyo po ba kung sino yung huling nakasama ng inyong kapatid? Hindi ko po kilala yung pangalan niya at saka po yung ang pagkakaalam ko lang po, tiyuhin po nung kinakasama po niya. Magandang hapon po, Major Rivera. Hello po sir, magandang hapon po sa inyo. Major, Yes gusto lang po. sana naming malaman kasi lumapit po sila sa amin para sana tumulong sa investigation. So gusto po naming manghingi sana ng update. Ano na po ba yung status ng ating ginagawang investigasyon dyan? Yes po sir, actually sir, as of now po sir, actually meron na po tayong person of interest po dito nga po sa nangyaring pananaga po sa dito po sa Sitio Binaybay, Barangay Santa Rosa po dito po sa aming bayan. And at the same time sir, sa aming pong follow-up investigation kahapon po, meron pong na-produce ang ating mga operatiba which is possible sir na maging witness ng itong nangyari pong incidente po dito po sa amin. So may eyewitness naman po kayo na nakita, Major? Tama po ba? Actually sir, ay medyo hinikayat pa po namin sir na magbigay sa amin ng medyo mas magandang Testimonya? Testimonya po sir. But tinatry po namin within this day, yung usapan namin, kung po pwede namin silang makuhanan po ng statement. Major, Yes, po. matanong ko lang, nahanap na po ba natin yung ginamit dito sa pagtaga dito sa ating biktima? Actually sir, wala po tayong nahanap sir. Hindi po natin nahanap sir yung ginamit po sir na weapon, which is possible sir na ginamit na pagtaga po sa ating pong biktima sir. Hanap naman natin siguro no kung sino yung mga huli niyang nakausap, Yes huli po, niyang sir. Yes nakasama. Kasi itong nakikita Yes, kong litrato, Major, parang nasa damuhan, no? Although nakasakay pa sa motor itong labi po ng ating biktima dito. Ano ba yung kwento dito? Parang dinala ba siya dito sa damuhan? Ganon? Or open area ba to? Yes sir, yan po sir ay open area po yan sir. Actually meron po diyang daan. Yan po sana ipauwi na po sa kanila sir. Actually galing po yan sa bahay po ng kanyang binan, na which is sa investigation po namin sir, dyan na rin po siya hinarang, dyan na rin po siya pinagtataga. Okay, at alam po ba natin kung may nawala dito sa biktima natin, yung wallet or yung mga cellphones niya? Yes sir, actually sir, may na-recover po tayo dyan sir na cellphone. Okay, so may cellphone. Yes sir. Baka pwede nating buksan po yung cellphone later on. Baka makakuha Yes po, tayo sir. ng clue kung sino yung merong galit dito sa ating biktima. Yes sir, actually tinatry po namin sir na buksan itong cellphone po ng ating biktima. Subukan din po namin kausapin yung mga malalapit sa kanya kasi may password po ito. Baka po mabuksan po natin at makita nga po kung may mga huli po siyang mga conversation o may makita po tayo doon na nagtitreat po sa kanyang buhay bago po mangyari po yung pangyayari po na yun. Which is, I believe naman po sana kung ganun, makakatulong po sa ating pong investigasyon, sir. Opo. Pero na-mention niyo po kanina, no, naiwan naman yung kanyang mga personal effects dun sa labi po ng etong biktima natin. Yes po. So we can rule out siguro, tama po ba, Major, yung anggulo na ito ay robbery with homicide? Actually sir, yung intact po yung kanyang gamit sir, wala namang nawala. Actually yung kanyang cellphone nga po sir ay nakaipit lang po sa kanyang short.
Okay. So siguro talagang may yes galit po. lang yung tumira dito sa ating biktima dito. May sabi niyo Yes kanina po. Major, no, without having to disclose any identity kasi gusto siyempre natin protektahan din no yung integrity ng inyong investigasyon. May nakikita na po ba kayong anggulo dito? Actually, sir, ay ang ating po kasing biktima, sir, ay malimit po na pumupunta po sa bahay po nung kanyang binan na nakainom at sabihin na lang siguro natin, sir, na sa mga pagkakataon ng mga nakaraan na ganun po siya, meron po siyang medyo hindi na siguro nakatalo, sir, na hindi nagkaroon po, sir, ng kapalagayan, sir, ng loob, sir, sa lugar po nung May pagtatalo. kung yes, sir, kung saan po siya nakitang patay, sir. Ma'am Raylin, bago po ba nangyari ito diyan sa inyong kapatid, wala bang naikwento sa iyo or sa mga kapatid or sa mga magulang ninyo na may nakaaway, nakaalitan itong si Jerome? Meron po. Bali sa kuya ko po siya lagi nagkikwento doon sa panganay. Itong si Jordan. Bukod po, pareho po sila. Alam po nila. Kasi ang sabi po, pag napunta nga siya doon sa biyanan niya, yung tiyuhin nga po ng girlfriend niya, laging nagkakaalitan. Pag nagiinom, nakakaalitan niya. Ay nung gabi daw pong yun, nagtataka po kami kasi magkasama pa daw pong bumili ng alak. Tapos pagbalik nga po. Tapos yun nga. Sinong kasama niyang bumili ng alak? Yun nga po, yung tiyuhin daw. Tapos po, ang sabi pa nga po, ano daw po, nung saktong aalis na daw po, pauwi na, nagpaalam na yung kapatid ko, umalis din daw po yung lalaking yun. Sabay umalis po. 3 hakbang lang daw po, doon sa bahay nung tiyuhin niya, nangyari yung So malapit doon? Opo. Kaya Okay. nakakapag... Major Rivera, no? So ito, may mga nakukuha tayong information lang kay Raylin Sante, yung kapatid po ng ating biktima. I think these are material information, Major. And I know, no, Yes alam nyo po. naman na yung gagawin nyo po dyan. Ayoko nang makialam dyan sa ginagawa nyong investigation. Nakita naman natin, Shari, na may mga actions na ginawa tong si Major. Pero Major, umaasa po kami na sana nakausap na natin lahat ng mga pinangalanan, lahat ng mga personalities na it appears na talagang merong participation dito. Yes po, sir. Actually, sir, lahat po ng information po na sinasabi po ng ating pong kapatid po ng biktima po dyan, lahat po yan po, sir, ay nakuha na po namin po lahat dyan. Kaya makakaasa po kayo, sir, na ito po ay ating matutugunan po ng maayos, sir. Ayan, very good. At Yes ito, Major, kasi may girlfriend, no? Tiyuhin ng girlfriend ba? Siguro kailangan din natin kausapin yan. Lahat ng mga involved po dyan, huwag po nating hahayaan na baka magsabi lang, ayokong magsalita. Well, as much as possible, meron naman tayong remedies under the law, no? We can always ask someone na based on ating information, yan ay nakakalam, we can issue subpoena later on, Shari, para kailangan para ma-achieve makuha naman natin yung hustisya para dito sa pamilya. Kawawa naman. Yes po, attorney. Major, I understand, no, ginagawa nyo na lahat for your investigation para lumakas po yung kaso natin. Pero meron na po ba tayong nakikitang timeline dito? Kasi syempre habang tumatagal to, yung nakagawa nito baka magtago, lumayas or kung saan man mapunta, baka mahirapan tayong hanapin later on. Actually, as soon as possible yan, sir. Basta maging positive lang po itong dalawang witness po natin na makakausap natin, ay may pa-file po natin yan agad-agad, sir. Ayan po. At hindi naman po natin yan, sir, ipa-file actually na kulang kasi sayang po yung magiging effort po natin. Yes, I agree. Opo. So, ganito po, no, Major, maraming salamat po, no, dyan sa ginagawa nyong investigation. Kami ay nagtitiwala na makuha natin lahat ng mga ebidensya na pwedeng kunin, makuha natin yung testimonya ng mga taong nakakita, or kahit hindi yung personal na nakakita, yung circumstances na makakapagturo kung sino talaga yung nag-commit nito, sana makuha natin, Major, para malakas naman yung kaso natin. Yes po, attorney, makakaasa po kayo. Opo. Ma'am, dito po sa nag-imbestiga na po yung ating kapulisan, as soon naman po, no, na makumpleto na lahat yung kaso, ma-build natin yung kaso, baka kakailanganin po kayo para mag-act din as private complainant dito po sa kaso. So, yung pamilya po ninyo dyan sa may Baco Oriental Mindoro, imo-monitor po natin yung investigation ni Major Rivera. Natatakot din po kasi kami, attorney, baka po balikan kami. Lalo na po at yung naiiwan lagi sa bahay po namin is yung kapatid ko pong dalaga tsaka yung anak ko pong isa. Yes. Ganito Major Rivera, may hihingin lang din po sana kami sa inyo. Kasi dito nga po sa nangyaring to, syempre concerned din po yung pamilya ng biktima
na baka hindi pa tapos itong karahasan na nangyayari sa kanila. So, maybe Major, the assistance na pwede pong ibigay ng ating kapulisan para lang sana sa kanilang proteksyon. Yes po, makakasa po kayo dyan, attorney. Okay. So, ma'am ha, yung ating pong kapulisan, ginagawa naman po yung trabaho. Lumapit sila dito, Shari, para i-monitor yung investigation. Nakita naman po natin na may ginagawa na talaga sina Major Rivera, at as soon as possible, ipa-file natin itong kaso. Kasi Shari, ito kanina, pagpasok ko po sa studio, itong litrato yung nakita ko, hindi pwedeng palampasin yung mga ganitong krimen. No? Hindi pwedeng lumalakad pa rin dyan sa kalsada natin yung mga taong kayang gawin yung ganitong klaseng kaharasan. No? Major, nakakausap niyo na rin po ba or naimbitahan niyo na rin po ba yung kinakasama po ni Jerome? Nakausap ko po ng personal po kahapon, madam. Yun lang, madam, ay medyo emotional pa. So, nag-request, madam, na magpunta muna sa burol at mag-stay muna, madam, sa katawan po ng kanyang asawa. Okay po. Sige. Pero kahapon po yan po, madam, may personal ko pong nakausap yun sa bahay po nila. Okay. Pero, Major, tama ba? No? Emotional lang siya, kaya hindi siguro nakapagbigay pa ng testimonya, pero willing naman magbigay. Yes naman po, sir. Okay, Willing that's naman good. po, sir. Nangikipag-cooperate. Opo, oo. Sige. Major, from time to time kami po ay hihingi din po ng update sa inyo, and maasistihan din po natin itong ating complainant na sila Ma'am Raylene Sante sa inyong tanggapan po para po mas mapanatag po sila sa investigasyon po na gagawin po natin. Yes po, madam. Makakaasa po kayo, madam. Ma'am, ganun po ha. Lahat po ng information na meron kayo ha, yung sinabi nyo po kanina na meron na palang nakikwento sa inyo dati ang inyo pong kapatid, yan po ay pwedeng gamitin later on as evidence. No? So makipag-coordinate, makipagtulungan din tayo sa pulis, kasi kung hindi po natin ipagbibigay alam sa kanila yan, hindi rin po natin magagamit yan later on as evidence. So ayun po, no, ginagawa na ng kapulisan yung kanilang dapat gawin. Kung meron pa tayong karagdagang mga impormasyon, ipagbigay alam po natin sa kanila. Ha? Sabi, umalis na daw po wala na daw po dun sa bahay yung tiyuhin eh. Hindi na po nakita. Well, kung yan yung person of interest na sinasabi kanina ni Major Rivera, well, flight, Shari, can be an indication of guilt. Okay? So, sa ngayon po kasi, syempre, ang ating kapulisan, they are also restricted kasi wala pa naman warrant. Kaya po, pag ma-file yung kaso po na yan, yung korte po natin ay mag-i-issue ng warrant of arrest, yung buong pwersa po ng ating kapulisan, ng gobyerno natin, ay hahanapin etong akusado natin at sisiguraduhin na mananagot siya sa kanyang nagawang krimen. Okay? Salamat po. Okay. Sige po, ma'am, i-monitor po natin to ha. Hindi po natin palalampasin tong kaso na to. Salamat po, attorney. Sige po.